Huwag mong unahan ang mga mangyayari, Iha. Maaaring kabaligtaran ang lahat ng iniisip mo, mahinahong sabi ni Maria. Nananaginip ba si Maria? Naapektuhan din ba ng migraines ang kanyang pag-iisip? Manang, please, no more arguing. Ayokong malaman niya na nasa kwarto niya ako kagabi. Please, Manang. Pagod na po ako sa mga ipinakikita niyang kalupitan sa akin. Bumuntong hininga si Maria at tumango. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Leslie. Ilang minuto lang at nakarinig sila ng malakas na sigaw mula sa itaas. Katulad ng inaasahan ni Leslie, galit na naman si Vince. Napabuntong hininga si Maria at nagmadaling pumunta sa kinaroroonan ni Vince. Umabot sa kalagitnaan ng hagdan ang boses ni Vince. Hinahanap niya si Maria habang si Leslie ay nakatayo mula sa likuran. Pinapanood niya ang dalawa mula sa kusina. Suot pa ni Vince ang damit niya kagabi. Malinaw na kagigising lang niya mula sa mahimbing na pagkakatulog. Sino ang nasa kwarto ko kagabi? Medyo galit ang tono nito. Naalala kaya siya ni Vince? It was me, my boy. Bakit ka ba nagagalit? Sino pa ba ang maghahatid sa iyo sa kwarto? Pagsisinungaling ni Maria. Hindi ikaw yun. Naalala ko, ibang tao ang nakita ko sa aking kwarto. Muli nitong sabi kay Maria. Sino pa ba ang magdadala sa iyo sa kwarto mo? Walang ibang tao sa bahay na ito ang pinahihintulutan mo na pumasok doon. Isipin mo, baka nananaginip ka lang, iho. At ngayon akala mo na ito ay totoo. Muling sabi ni Maria. Hinangaan ni Leslie si Maria dahil sa kumpiyansa nito sa mga binitiwan nitong salita kay Vince. Mukhang nataranta si Vince habang nakikinig sa mga salitang binitiwan ni Maria. Biglang nakaramdam ng awa si Leslie kay Vince nang makita niya kung paano ito nag-aalala sa babaeng nakita nito kagabi. Sa loob ng kwarto, marahil ay naniwala ito sa sinabi ni Maria dahil mukhang nanghina ito matapos sabihin ni Maria na walang ibang tao maliban sa kanya ang papasok doon. Ngunit naramdaman kong nandito siya. Mababa at malungkot ang tono ni Vince. No one else was there, iho. At sino naman ang ini-expect mo na papasok sa kwarto mo sa ganong oras? Itigil mo na ang pag-iisip mo ng ganyan, okay? You are married now. Nagulat si Leslie kung bakit ito binanggit ni Maria. Hindi ito dapat. Stop! Huwag mo siyang babanggitin sa harap ko. Malakas na sigaw ni Vince. Hindi na nagsalita pa si Maria dahil umalis na si Vince at bumalik sa kwarto pagkatapos noon. Bumalik si Vince sa kwarto, nadurog ang puso. Si Maria iyon. Hindi makapaniwalang bulong ni Vince sa sarili habang umaakyat ng hagdan. Nakita niya ba ang kanyang dream girl sa kanyang panaginip? Wala talaga siya dito. Sa sobrang galit ni Vince ay tinamaan ng kanyang kamay ang bintana. Nagkaroon ito ng hiwa at agad na dumugo. Dahil weekend noon, nagpa siya si Vince na mag-gym. Nakumpleto niya ang kanyang regular routine, ngunit ang pagdaan sa kanyang alaala ng babaeng kanyang pinapangarap ang nagpakalma sa kanyang mga suntok sa loob ng gym. Ang halik na iyon, ang mga labi na iyon, ang bumabagabag sa kanya. Ang mga alaalang iyon ang pumapatay sa kanya. His heart started bleeding. Marami siyang nakakasama at nakakahalikang mga babae. Ngunit kailanman ay hindi niya naramdaman ang naramdaman niya kagabi. Nang halikan niya ang babae sa kanyang inaakalang panaginip. Bakit nangyayari sa kanya ito? Ang isang babaeng talagang gusto niya ay hindi maaaring maging kanya dahil sa babaeng pinakasalan niya. Ang babae ang nagsalba sa kanya
para mapunta siya sa kanyang posisyon ngayon bilang isang CEO. Doble ang naramdamang galit ni Vince nang maisip niyang hindi totoo ang mga halik na nangyari sa kanya kagabi. Kinamumuhian niya ang katotohanan na ang babaeng pangarap niya ay dumaan lamang sa kanyang imahinasyon. Naiinis siya sa katotohanang wala ito sa tabi niya. Huminga ng malalim si Vince at hinampas ang punching bag upang maibsan ang lahat ng galit na dala niya sa kanyang puso. Kung ganito kahirap ang buhay niya dahil sa babaeng pinakasalan niya, sisiguraduhin niyang dapat din itong maghirap sa piling niya. Kinabukasan ay nag-join na si Leslie sa kumpanya ng Lasensas. Labag man ito sa kanyang kalooban, ay napilitan siyang doon magtrabaho. Dahil ito ang kagustuhan ng mga magulang ni Vince, sinadya niyang pumasok sa opisina ng mas maaga dahil alam niya na lalo lang madadagdagan ang kanyang stress. Kapag nagkaharap sila ni Vince, isinuot ni Leslie ang isang formal na top na kulay balat at tinernuhan niya iyon ng isang golden brown na pencil skirt. Bakas sa kanyang kasuotan ang magandang hubog ng kanyang katawan. Mula pa noon ay buo na ang tiwala niya sa sarili. Ngunit simula nang marinig niya ang mga salitang binitiwan sa kanya ni Vince, pakiramdam niya ay nayanig ang kumpiyansa niya sa sarili. Kung bakit nangyayari iyon ay hindi niya alam. Siguro ay ito ang paraan ni Vince para ipakita ang galit nito sa kanya. Mula pagkabata ay wala pang nagpakita sa kanya ng ganoong klase ng galit. Marahil siguro ay dahil napilitan itong pakasalan siya, kaya gano'n na lang ang galit nito sa kanya. Hindi niya inisip kung gaano kababa ang tingin sa kanya ni Vince, kaya't ginawa niya ang gusto niya. Inilugay niya ang mahaba niyang buhok at nag-apply siya ng fresh look makeup. Isinuot niya ang pair of beige na heels. Gusto niyang muling maramdaman ang tiwala sa sarili. Nang dumating si Leslie sa Lasensas Empire, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nalampasan ng Lasensa ang Cuevas in terms of office building. Napansin ni Leslie ang pagmamadali ng lahat ng empleyado at abalang-abala ang mga ito habang hawak ang mga files. Napansin niya rin ang isang bagay sa mga empleyado. Lahat sila ay zero figure na dapat ay sexy sa mata ng masa. Siguro ay mas gusto ni Vince ang ganitong klase ng katawan ng mga babae. No offense, but she still felt a string of jealousy forming inside her when it came to her mind na ito ang figure na gusto ni Vince, hindi gaya ng katawan ni Leslie na may korte. Walang nakakaalam sa opisina na siya si Leslie Ann Lasensa, ang asawa ni Vince Lasensa, na kasalukuyang CEO ng Lasensa Empire. Bukod sa pamilya at malalapit na kamag-anak lamang ang nakakaalam na sila ay mag-asawa. Hindi piniyagan ni Vince na makilala siya ng publiko, pati na rin ng mga empleyado ng kumpanya bilang asawa nito. Kaya sa paningin ng lahat ng empleyado na naroroon, ay isa lamang siyang bago at ordinaryong employee lamang doon. Hindi nagdalawang isip pa si Leslie at dumiretso siya sa receptionist. Doon niya nalaman na magkaibang floor ang opisina nila ni Vince. Mahigpit na ipinag-utos ni Vince na ilagay ang kanyang opisina malayo sa opisina nito. Ilang saglit lang at may tinawagan ang receptionist para ihatid si Leslie sa kanyang opisina. Makalipas ang 2 minuto, isang makisig na lalaki ang lumapit sa kanya. "Hi, I'm Rodney Rodriguez. You must be Leslie Ann Cuevas?" Tanong nito kay Leslie habang naka-extend ang mga braso nito para makipagkamay. "Yeah, this is me." At nakipag-shake hand si Leslie.
Biglang naging alerto ang buong paligid ng opisina at tumahimik ang lahat. Laking gulat ni Leslie nang mapansin niya si Vince na mabilis na naglalakad papunta sa elevator na akala mo'y wala itong pakialam sa sino mang naroroon. He looked so handsome, like a devil, at naramdaman ni Leslie na tumindi ang pagkamuhi niya dito. She hated his aura, ngunit tila iba ang opinyon ng ibang mga babae kay Vince. Napansin ni Leslie na tila na-hypnotize ang ilang babae sa presensya ni Vince nang dumaan ito. Saglit niyang ikinurap ang kanyang mga mata dahil baka maapektuhan din siya kung hindi niya kilala ang totoong kulay ni Vince. Bumalik ang ulirat ni Leslie nang biglang magsalita si Mr. Rodriguez. He's our current boss, our previous boss son, Vince Lasenza. Every woman's dream and pretty hard to cope with, sabay kindat kay Leslie. Sa palagay ko'y hindi ka gaanong naapektuhan sa kanya, hindi tulad ng iba at iniisip ko kung bakit. Matapat nitong sabi kay Leslie. Nagustuhan ni Leslie ang lalaki dahil parang genuine ito. Dahil sa sinabi ng lalaki ay natahimik si Leslie. Lumakad si Rodney kasabay si Leslie para ituro ang opisina. To be honest, I didn't expect a beautiful lady like you when Vince told us about your joining our designing team. Sabi nito habang naglalakad sila patungo sa opisina ni Leslie. Tama, nai-imagine niya kung ano ang ekspresyon ni Vince habang pinag-uusapan siya. Kaya malamang ay ganun din ang iniisip ng mga empleyado sa kanya. Nagtaka si Leslie dahil tinawag nito si Vince sa first name nito. Naisip niya na marahil siguro ay close ito kay Vince. I'm sorry for the confusion, Mr. Rodriguez. Ngumiti si Leslie para pagaanin ang kanyang sitwasyon. Bahagya itong natawa kay Leslie at sinabing, I already like you, since the Vince charm didn't affect you, tulad ng ibang babae na nakikita ko sa paligid. Please call me Rodney, okay? Nakangiting sabi ni Rodney, sabay pasok sa elevator sa bandang kaliwa. Ang isang elevator na nasa bandang kanan ay maliwanag na para lang kay Vince at walang ibang gumagamit noon maliban kay Vince. Okay Rodney, please call me Leslie. Maiksi niyang sagot kay Rodney. Deal, at pinindot na ni Rodney ang elevator. We're going to meet the rest of our designing team. Naghihintay na sila sa kwarto mo. Patuloy nitong sabi kay Leslie habang sakay sila sa elevator. Mula sa gilid ng kanyang mga mata ay nahuli niyang pinagmamasdan siyang mabuti ni Rodney, ngunit hindi sa nakakatakot na paraan. Hindi na nagtaka si Leslie dahil madalas na itong nangyayari sa kanya. Dinala ni Rodney si Leslie sa opisina nito. Ito ay isang malaking silid. Lumingali nga siya sa paligid at nakita niyang nakaayos ng mabuti ang lahat ng kailangan niyang materyales. Doon niya nakilala sina Sarah at Ryan. Magkasama silang apat na magtatrabaho para sa susunod nilang hotel na gagawin. Nang araw na iyon ay magkakasamang nakaupo ang kanilang team at pinag-usapan kung ano ang kanilang susunod na plano. Ipinalam din sa kanya ng team ang tungkol sa maraming impormasyon na kailangan niyang matutunan bago siya magsimulang magtrabaho doon. What cut her off is that she was not allowed to take any report or sketch to Vince. Si Rodney ang makikipag-meeting at magkukonsulta kay Vince para sa lahat ng reports na gagawin nila. Si Vince at Rodney ay matalik na magkaibigan simula pa noon. At magkasama silang nag-aral sa ibang bansa. Kaya naman mas komportable si Vince na makipag-usap kay Rodney tungkol sa mga design na gagawin nila. Agad namang nakuha ni Leslie na mahigpit na ipinag-utos ni Vince
na hindi siya pwedeng pumasok sa opisina nito. Maliban na lang kung si Vince mismo ang tumawag sa kanya. Mabilis na lumipas ang araw at hindi nagtagal ay mabilis niyang natutunan ang kanilang proyekto. Ito ay isang malaking project at alam ni Leslie na magagawa niya ito. Ngunit dahil isa siyang baguhan, ay malaking hakbang para sa kanya ang pagde-design ng malaking project ng Lasenza Corp. Halos patapos na ang office hours nang biglang tumunog ang intercom. Agad namang sinagot ni Leslie ang tawag. "It's Flor, Mr. Lasenza Personal Secretary. He needs you to bring your file to him right now." Mataray nitong sabi kay Leslie. Sa pagkakaalam ni Leslie, ay mahigpit na ipinagbabawal ni Vince ang pagpunta niya sa opisina nito. Kaya't nagtaka siya kung bakit bigla siya nitong pinapapunta sa opisina nito. Nang makarating siya sa floor kung saan naroroon ang opisina ni Vince, ay napansin niya ang isang payat at walang modo at bastos na sekretary ni Vince na si Flor. Nakaupo ito sa labas ng pinto ng opisina ni Vince. Nang makalapit siya, ay tinapunan siya ni Flor ng masamang tingin mula sa ulo hanggang sa paa at pagkatapos ay tinitigan siya nito. Habang lumalakad patungo sa pinto ng opisina ni Vince, hindi na ito tinanong ni Leslie dahil nawala na siya ng ganang makipag-usap dito. Kinakabahang kumatok si Leslie sa pinto ni Vince, ngunit walang sumagot. Muli siyang kumatok, ngunit wala pa ring sumasagot. Sa pangatlong beses ay muli niyang kinatok ang pintuan at nagulat siya nang biglang sumigaw si Flor mula sa kanyang likuran. "Ano ka ba? Pumasok ka na. Kanina ka pa niya hinihintay," pasigaw na sabi ni Flor sa kanya. Kahit inis na inis si Leslie, ay hindi na niya pinansin pa ito. Dahan-dahan at maingat niyang binuksan ang pinto. And then, she really wished she didn't. Gulat na gulat si Leslie sa kanyang nasaksihan. Kahit nakatalikod si Vince, ay kitang-kita niya ang paghalik nito sa babaeng nakakandong sa hita nito. Ang pagbukas ni Leslie sa pinto ay hindi na malaya ng mga ito. Dahil sa sobrang busy nila sa isa't isa, natigilan si Leslie habang nakatingin sa dalawa na mukhang malapit nang bumigay sa isa't isa. Hindi natiis ni Leslie ang kanyang nakita. Mabilis niyang isinara ang pinto at tumakbo palayo, ngunit pinigilan siya ni Flor. Bakas sa mukha ni Leslie ang takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkalito. "Hindi ko alam kung bakit, pero sinabi sa akin ni Mr. Lasenza na tatakbo ka kapag nakita mo siya sa kwarto niya. At hiniling niya sa akin na pigilan ka. Who knows what business he has with you?" Naguguluhang sabi ni Flor habang nakasimangot kay Leslie. Nanatiling nakatitig lamang dito si Leslie. Pakiramdam ni Leslie ay namamanhid ang kanyang buong katawan. At parang gusto niyang isuka ang lahat ng nakain niya kaninang tanghali. Sabay na napalingon sina Leslie at Flor nang biglang tumunog ang intercom malapit sa table ni Flor. Nagmamadaling sinagot ni Flor ang tawag. "Yes, sir. Of course, sir. Right now. It is okay," sunod-sunod na sabi ni Flor sa telepono. Kasunod noon ay bumukas ang pinto ng opisina ni Vince at nakita ni Leslie na lumabas ang babae na nakita niya kanina kasama ni Vince. At nang makalayo ang babae, ay tumingin muli si Flor kay Leslie at sinabing, "Pumasok ka na daw sa loob," nakasimangot nitong sabi kay Leslie. Dahan-dahang naglakad si Leslie patungo sa pinto. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang muli niyang buksan ang pinto. Nakita niyang nakaupo ito patalikod sa kanya, kaya tanging ulo lamang ni Vince ang nakita niya. Ganun pa man, nakaramdam pa rin siya ng takot.
Hindi siya makaget over sa kanyang nasaksihan kanina. Nagulat siya nang biglang magsalita si Vince habang nakatalikod sa kanya. Sana ay nagustuhan mo ang eksena na inayos ko para sa'yo. Ang malalim at husky na boses ni Vince ay nagpalamig sa kanyang buong katawan. Ibig sabihin ay sinadya niya ang lahat. Alam niya na darating ako, kaya sinadya niyang hindi ilak ang pinto. He planned to hurt me. Pakiramdam ni Leslie ay umakyat ang lahat ng dugo niya sa ulo nang marinig ang sinabi ni Vince. Ilang segundo pa lamang ang nakakalipas nang muli na naman itong magsalita. Mula ngayon, sa tuwing hihilingin kong magdala ka ng file, ikaw ang lalapit sa akin. Ngayon, iwan mo yung mga file dyan sa table, katabi ng couch. Then you can go home. Or should I say, my home. Puno ng pangungutya at pang-iinsulto ang mga binitiwang salita ni Vince kay Leslie. Hindi napigilan ni Leslie ang pagtulo ng kanyang luha dahil sa pang-iinsultong natanggap niya mula sa kanyang asawa. Why are you doing this to me? I'm not coming in your way. You'll be free of me in a year. Umiiyak niyang sabi. Oh, nagsalita ka na naman. Well, ito ang gusto kong gawin para mapasaya ka, mahal kong asawa. Goodbye for today and welcome to the... Nang sumunod na araw, ay naging normal ang araw ni Leslie sa trabaho. Noong weekend, ay binisita ni Derek si Leslie sa mansyon. Nanood sila ng iba't ibang pelikula. Pagkatapos nilang manood ng movie, ay napatingin si Derek kay Leslie. Ang mga tingin na iyon ay may halong pagtataka. Bakit separate ang room niyo ni Vince? Nagtatakang tanong ni Derek. Naisip ni Leslie na kailangan niyang sabihin ang ilang bagay kay Derek, ngunit hindi ang lahat. As it's an arranged marriage, kailangan namin ni Vince ng time para masanay sa isa't isa. So there were different room arrangements if needed. Ramdam ni Derek na merong hindi totoo sa sinasabi ni Leslie, ngunit hindi na niya ito kinwestiyon. Tinitigan niya si Leslie sa mga mata at hinawakan ang mukha nito, kasunod noon ay dahan-dahang hinalikan sa noo. Remember, kahit ano, you can tell me anything. Please don't keep it in you. Lalo ka lang masasaktan. Napakagatlabi lang si Leslie at piniling manahimik na lang. Natatakot siyang magbigay ng higit pang detalye tungkol sa sitwasyon nila ni Vince. Naramdaman ni Leslie ang pag-aalala sa kanya ni Derek. At least kahit papaano ay ipinaramdam sa kanya ni Derek na mahalaga siya dito. Hindi tulad ni Vince na puro pang iinsulto at panlalait ang ipinakita sa kanya. Hindi nagtagal at nagpaalam na si Derek para umalis. Habang naglalakad si Derek palabas ng bahay, ay nakasalubong niya si Vince. Sino ka? Kunot noong tanong ni Vince na tila gulat na gulat nang makita ang hindi kilalang tao sa loob ng bahay niya. Nandito ako para makita ang kaibigan ko. Mabilis na sagot ni Derek. Kaibigan? Nalilitong tanong ni Vince. Yes, remember Leslie, your wife, my special friend? I'm here to see her. Nice to meet you, Vince, is it? Hindi alam ni Derek kung bakit niya idiniin ang salitang espesyal. Bakit sinadya niyang galitin si Vince? Whatever, sana nag-enjoy ka sa pagbisita mo. Halata ang pagkainis sa mukha ni Vince bago ito mabilis na tumalikod. Nang sumunod na araw, ay muling ipinatawag ni Vince si Leslie sa malditang sekretary. Naabutan ni Leslie na nakaupo si Flor sa table nito na tila busy sa harap ng laptop. Hindi siya pinansin ni Flor, kaya dumiretso na lang siya sa pinto at kumatok.
Hindi sumagot si Vince, kaya kumatok siyang muli sa pinto. Ngunit hindi pa rin ito sumagot. Well, at least ngayon, alam na ni Leslie kung ano ang aasahan niya. Pumasok siya sa opisina ni Vince at diretsong ipinatong ang file sa table at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas ng silid. Habang nasa daan, ay paulit-ulit niya pa ring naririnig ang ungol ng babaeng kasama ni Vince sa loob ng opisina nito. Nagmamadaling tinungo ni Leslie ang kanyang silid. Pagkapasok niya sa silid, ay naupo siya sa couch sa tabi ng kanyang desk at niyakap ang sarili habang tahimik na tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Nasa ganoong sitwasyon siya nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Nagmamadali niyang kinuha ang tissue na nakapatong sa table malapit sa kanya at mabilis na pinunas ang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Bago pa siya tumayo para buksan ang pinto, ay nakita na niyang pumasok si Rodney. "Hey, okay ka lang?" Nag-aalalang sabi nito kay Leslie. "Don't worry, I'll be alright." Ayaw niyang magsinungaling kay Rodney dahil alam niyang mahuhuli siya nito kapag tuluyan siyang nagsinungaling. "May pinuntahan ka ba malapit sa opisina ni Vince ngayon? Sa tingin ko nakita ka ni Vince na tumatakbo kanina." Patuloy na sabi ni Rodney. Nag-aalangan si Leslie kung sasagutin niya iyon, ngunit wala siyang ibang idadahilan dito. Oo, sinabihan niya kasi ako na dalahin ko sa kanya ang pang-araw-araw kong report. Nagsalubong ang mga kilay ni Rodney at strange dahil sa hindi ko malamang dahilan ay kung bakit ayaw kanyang makita. Hindi niya diretsang sinabi sa akin, pero bilang matalik niya akong kaibigan, ay nahalata ko yun sa mga kilos niya. Makahulugang sabi nito kay Leslie. Tahimik lang si Leslie habang nakikinig sa sinasabi ni Rodney. "May ginawa ba siya sa'yo? Sabihin mo lang at kakausapin ko siya." Nanatiling tahimik pa rin si Leslie dahil wala siyang maisip na sagot sa mga tanong ni Rodney. "May dapat ba akong malaman? Are you anyhow one of his ex? Or one night stand?" Nahihiwaga ang tanong nito kay Leslie habang nakataas ang isang kilay. "Hindi, wala kang dapat malaman. At mukha ba akong isa sa mga binanggit mo?" Natatawang sabi ni Leslie. "True that, you are too sexy for him." Sabay kindat kay Leslie habang tumatawa. "Hey, we are going to clubbing today. As I can see you are upset for some reason, bakit hindi mo na lang kami samahan? Para mas gumaan ang pakiramdam mo. And I'm not taking no for an answer." Seryosong sabi ni Rodney sabay niya sa kanyang hintuturo para ipakitang hindi pwedeng tumanggi si Leslie. Sa totoo lang, gusto rin ni Leslie na mag-enjoy kahit konti. Ayaw niyang magpadala sa lungkot ng emosyon na kanyang nadarama dahil kay Vince. "Kami? Sino pang kasama mo?" Interesadong tanong ni Leslie. "Just some friends. Pwede mo rin isama ang mga kaibigan mo," dagdag na sabi ni Rodney. Nagustuhan ni Leslie ang idea na ito. Na-miss niya si Sheila at baka libre ito ngayon. "Okay, sabihin mo sa akin ang oras at lugar. I will be there," nakangiting sabi ni Leslie. "Great, see you there, Leslie. And please clean your face. Para kang panda. Sexing panda," sabi ni Rodney habang tumatawa ng malakas. Shut up. Napahiya siya habang iniisip kung ano ang hitsura niya ngayon. "Okay, I will text you. Bye, see ya," sabi ni Rodney, sabay tayo at naglakad palabas ng silid. Nangako si Leslie sa sarili na hindi na niya hahayaang maapektuhan ni Vince ang kanyang buhay at mamumuhay siya ngayon ayon sa gusto niya.
Simula noon ay hindi na niya gaanong natutukan ang pag-aayos sa sarili. Pero ngayon ay gusto niyang gawin ang gusto niya para magmukhang sexy hanggat maaari. Gusto niyang maging maganda. Kailangan niyang magkaroon ng kumpiyansa at gusto niyang mahanap muli ang kanyang sarili. Pinili ni Sheila ang puting damit na hindi kailanman sinubukang isuot ni Leslie. Kapansin-pansin ang magandang dibdib ni Leslie sa kanyang mapang-akit na damit. Pagkatapos maglagay ng makeup, ay bahagya niyang kinulot ang dulo ng kanyang buhok at naghanda sa pag-alis. Bago tuluyang umalis, ay muling humarap si Leslie sa salamin at nakita niya kung gaano kainit ang kanyang hitsura. Napasipol si Sheila nang makita ang kanyang kabuuan at sinabing, "Vince will have a fit on you tonight, my dear. Maniwala ka sa akin, kung makikita ka lang niya ngayong gabi, ay nakakasiguro akong mas gugustuhin niyang hawakan ka na lang at ikulong sa kanyang mga bisig." Alam ni Sheila ang tungkol sa kanila ni Vince at kung paano siya itrato nito. Ngunit alam din ni Leslie na wala itong magagawa para sa kanya. Niyaya din ni Leslie si Derek para sumama sa kanila. Pumayag naman si Derek at sinabing mahuhuli siya ng punta pero siguradong darating siya. Nang matanggap ni Leslie ang text ni Rodney, ay agad silang umalis ni Sheila patungo sa bar. Tulad ng dati, ay halos walang pinagbago ang bar kung saan sila huling nagpunta bago siya ikasal kay Vince. Iba ang naramdaman ni Leslie nang muli siyang tumuntong doon. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa dati noong hindi pa siya kasal kay Vince dahil bigla siyang nakaramdam ng kalayaan. Ilang sandali lang at lumapit si Rodney sa kanila. "Wow, you look killer in that dress. Are you planning to kill us here in the bar tonight?" Nanlalaki ang mga matang sabi ni Rodney habang titig na titig kay Leslie. Natawa naman si Leslie sa naging reaksyon nito sa kanya at pagkatapos ay ipinakilala ni Leslie si Sheila kay Rodney. Siya nga pala, nasaan ang iba mong kaibigan? Tanong ni Leslie habang inililibot ang mata sa paligid. "They are on the way. Well, nandito na tayo. Let's start." Sabay hila ni Rodney sa kamay ni Sheila at sumunod naman si Leslie papunta sa bar counter. Uminom sila ng konti at nagtungo sa dance floor. Pakiramdam ni Leslie ay sa kanya nakatingin ang lahat ng tao doon. Kahit papaano ay naramdaman niya ang kumpiyansa sa sarili. Nagkamali si Vince. Hindi siya pangit tulad ng inaakala nito sa kanya. Ininom ni Leslie ang isa pang round ng inumin para mawala ang isip niya kay Vince. Kahit na gusto niyang kalimutan si Vince, ang mukha nito ay patuloy na kumikislap sa kanyang mga mata. Lahat ng alaala sa silid ng opisina nito ay paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya kung gaano kasakit ang ginawa nito sa kanya. Ang pag-inom ay hindi nakatulong para makalimutan niya ang lahat ng masasakit na ginawa sa kanya ni Vince. Nataranta si Leslie sa kanyang iniisip nang bigla niyang makita si Vince. Ikinurap-kurap ni Leslie ang kanyang mga mata upang siguraduhin kung tama ba ang kanyang nakita. Nasa third floor ito at nakahawak sa rehas habang nakatitig sa kanya. Natahimik siya nang magtama ang kanilang mga mata. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe.